Balitang Pulis Gabo. Magandang umaga mga ka-OK. Ayan, good morning lungsod ng Olongapo. Welcome po sa ating programa ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kabayang Olongapenyo ang mga balita sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas through online. At atid po sa inyo yan ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At ang aking kapartner natin sa paghatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito po yan sa lungsod ng Olongapo. Ako po si Patrolman Raven A. Filarca mula sa City Community Affairs and Development Unit. At ako naman po si Police Master Sergeant Reynald Parintela, ang City Community Affairs Action PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Pulis Gapo. Muli, happy Thursday po mga ka-OK, at sa ating mga listeners, sana safe ang lahat. Kaisang bawat Pilipino at mamamayang Pilipino, ayan, na itataguyod natin ang mga adhikaing mapaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities. Para sa bagong PNP, sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, matapat at nararamdaman. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapenyo, katuwang ng himpilang ito sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. At inyo pong abangan ang mga crime prevention tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-OK. Ayan, good morning sa iyo partner. Kamusta? Meron akong bagong nakasama ngayong araw at welcome sa ating programang Balitang Pulis Gapo partner. Kamusta ka? Good morning din po Sir Ray. Magandang umaga rin po sa ating lahat. Blessed po namin dahil bigyan po kami ng opportunity na mag-broadcast dito po sa inyo. At tatagal ka pa rito kapatid. Ayan. Hopefully po. O, sige. At sa ating pagpapatuloy ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating PNP activities. Sa ilalim yan ang pamumuno ng ating City Director, Police Colonel Richie R. Claraban. At sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapenyo. Sa ilalim ng pamumuno ng aming Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. na may layuning magpagtibay ang magandang ugnayan ng ating komunidad. Kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating kababayan. Mga ka-OK, narito naman ang mga datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula January 12 hanggang 18 taong kasalukuyan bilang bahagi ng ating Weekly Accomplishment Report for the previous week. Sa kabuuan, meron tayong 21 arestado ng Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Claraval mula sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, 12 drug personalities ang naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa matagumpay na isinagawang 9 na anti-illegal drug operations na kung saan nakapagkumpiska tayo ng illegal na droga na may kabuuang standard drug price na 210,922 pesos and 40 centavos. 7 namang wanted person ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo. At samantala sa ating kampanya laban sa illegal gambling ay merong 2 arestado sa iginawang operasyon. 2 suspect timbog ng anti-illegal drug operation sa Olongapo. Matagumpay na isinagawa ng City Police Drug Enforcement Unit at Police Station 1 ng isang buy-bust operation sa Barangay West Bahak-Bahak, Olongapo City. Bandang 7:50 PM noong Enero 16, 2026 na nagresulta sa pagka-aresto ng 2 suspect at pagkumpiska ng 23.998 na gramo ng shabu.
Nakumpiska ang 5 piraso ng heat-sealed plastic sachet ng shabu na may kabuoang bigat na 23.998 gramo na may standard drug price na 163,186.40%. Na-recover din ng 500 peso bill bilang buy bust money. Ang mga sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa CPDEU office para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Noong Enero 19, 2026, ang kaso para sa paglabag ng Section 5, Section 26B, kaugnay ng Section 5 Conspiracy at Section 11, Article 2 ng RA 9165 ay isinampa sa Olongapo City Prosecutor Office para sa karampatang aksyon. At samantala naman mga ka-OK, most wanted sa Olongapo, timbog ng Pulis Gapo. Noong Enero 14 taong kasalukuyan, matagumpay na inaresto ng tracker team ng Police Station 5 ang isang most wanted na lalaki sa lungsod ng Olongapo. Ang pag-aresto ay sinagawa bandang 3:40 PM sa Barangay Mabayuhan, alinsunod sa warrant of arrest para sa paglabag sa lascivious conduct sa ilalim ng Section 5, Paragraph B ng RA 7610. Ang warrant ay inisyu ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 73, Olongapo City noong Enero 12, 2026 na may nakatalagang recommended bail na 200,000 pesos. Matapos naman ang pag-aresto, dinala ang akusado sa Police Station 5 para sa kaukulang dokumentasyon at ihaharap sa kaukulang korte. Para naman sa karagdagang balita, mga kaso laban sa naaresto ng SBMA Law Enforcement Department na nanggulo sa San Roque Chapel na isampa na ng Olongapo City Police Office. Agad na naaresto ng mga tauhan ng Law Enforcement Department ng SBMA ang isang lalaki matapos umanong manira at mang-insulto sa isang banal na lugar sa loob ng San Roque Chapel sa Dewey Avenue, SBMA. Bandang 8:15 ng umaga noong Enero 16, 2026, pumasok ang sospek sa kapilya at sinadyang basagin ang monstrance at crucifix. Sinunog din ito ang pera mula sa donation box at binato ang ika-12 stained glass panel ng Station of the Cross na nagresulta sa pagkasira ng ulo ni Imahe ni Jesucristo. Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ng SBMA Law Enforcement Department at inaresto ang sospek na agad dinala sa Police Station 3 Custodial Facility para sa kaukulang disposisyon. Samantala, opisyal nang naisampa ng Olongapo City Police Office sa Police City Prosecutor's Office ang mga kasong malicious mischief, offending religious feelings at paglabag sa Presidential Decree No. 247 laban sa sospek kaugnay ng naturing insidente noong Lunes, Enero 19, 2026. Dating rebelde naman ay voluntaryong sumuko sa Olongapo City Police Office. Isinagawa ang voluntaryong pagsuko ng isang dating miyembro ng Kilusang Larangang Guerrilla o KLG ng New People's Army at isang Communist Terrorist Group or CTG sa Olongapo City Mobile Force Company, Camp Lieutenant General Manuel F. Cabal, Barangay Barreto, bandang 11:20 AM ng Enero 19, taong kasalukuyan. Isinuko ng dating rebelde ang isang improvised shotgun ng walang serial number at isang 40mm M203 high explosive round. Matapos naman ang pagsuko, binigyan siya ng paunang cash assistance at grocery support at agad na pinahintulutang umuwi matapos ang dokumentasyon at panayam. Olongapo City Police Office nagtala ng 2 mahalagang tagumpay sa loob ng isang araw. Robbery case sa SBFZ na isampa. Nawawalang motorsiklo na recover. Muling pinatunayan ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Richie R. Clarabal ang mabilis at epektibong pagtugon sa krimen matapos makapagdala ng 2 mahalagang accomplishments sa loob lamang ng isang araw. Kabilang ang pagsampa ng kaso sa robbery at ang agarang pagbawi ng isang ninakaw na motorsiklo. Noong Enero 15, 2026, isang insidente ng pagnanakaw ng motorsiklo ang naiulat sa Barangay Pag-asa, Olongapo City, kung saan isang pulang Honda Click 125 ang tinangay habang nakaparada ng may susi. Agad na nagsagawa ng ocular investigation at pagsusuri sa CCTV footage ang mga tauhan ng Olongapo City Police Office, na nagresulta naman sa pagkakilanlan ng suspect na dating naaresto sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at follow-up operation ng coordination with the Olongapo City and San Antonio Municipal Police Station. Matagumpay na naibalik ang ninakaw na motorsiklo sa loob lamang ng 28 oras mula nang mai-report ang insidente. Napag-alaman din ng mga suspect na sa pagnanakaw ng motorsiklo ay may dating record ng
pagkakaaresto matapos masangkot sa isang bypass operation taong 2021. At yan ang mga balita. Dito lamang po yan sa Balitang Pulis Gapo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalaala. Muling nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo. Dito lamang po yan sa 97.5 DWOK-FM. Ito ang radyo ko. At sa pagpapatuloy po ng ating mga balita, Samantala, kaugnay ng hiwalay na insidente ng robbery na naganap sa isang restaurant sa loob ng Subic Bay Freeport Zone noong Enero 14, 2026. Agad na nagsagawa ng susing investigasyon ng kapulisan sa tulong ng CCTV footage at tuloy-tuloy na follow-up investigation. Positibong natukoy ang sospek na may alias Oyong. Noong Enero 16, 2026, ang kasong robbery laban sa nasabing sospek ay opisyal nang naisampa sa Olongapo City Hall of Justice. at yan ang mga ilang operational accomplishment ng Olongapo City Police Office sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay officials, purok leaders at ng ating pamahalang lungsod ng Olongapo at pati na rin ang tulong mula sa ating mga barangay information network. At para naman po sa ating community engagement at iba pang aktibidades, sa mga nakalipas na araw, OCPO nakilahok sa isang pagpupulong para sa 2026 Child-Friendly Local Governments Audit. Ang mga tauhan ng Olongapo City Police Office ay nakilahok sa ginanap na meeting ng Technical Working Group at City Interagency Monitoring Task Force o CIMTF bilang paghahanda sa 2026 Child-Friendly Local Governance Audit. Ginanap ang pulong sa Session Hall Olongapo City Hall na nakatuon sa pagsusuri at verifikasyon ng mga kinakailangan dokumento alinsunod sa indicator ng CFLGA. Ang OCPO ay kinatawan ng FJ GAD officer at ng officer in charge ng Women and Children Protection Desk sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Clarabal. Inaanyayahan ng lahat makiisa sa Fun Run 3-Piece 2026 with PNP Pro 3. Together we run, together we protect. Makilahok sa isang makabuluhang fun run na inihandog ng PNP Police Regional Office 3 para sa kaligtasan, pagkakaisa at mas matibay na ugnayan ng kapulisan at komunidad. Ito po ay gaganapin sa Capital Town Mega World San Fernando, Pampanga this coming January 25, 2026. Sa mga kategorya, meron po tayong 5K, 10K at half marathon 21 km run. Bukas po ito para sa lahat, pamilya, kabataan, runners, advocacy support groups at buong komunidad. Ang link ng registration ay makikita po sa ating Facebook page ng Olongapo City Police Office at Police Regional Office 3. Kaya naman po paki-like and share ang ating mga pages upang manatiling updated sa ating mga aktibidades at makapagrehistro. Tara na, sabay-sabay tayong tumakbo para sa kalusugan, kapayapaan at isang mas ligtas na komunidad. Olongapo City pinagtibay ang kapayapaan at anti-drug program sa first quarter ng CPOC-CADAC Joint Meeting. Isinagawa ang isang first quarter joint meeting ng City Peace and Order Council or CPOC at City Anti-Drug Abuse Council or CADAC noong Enero 20 taong kasalukuyan sa Olongapo City Civic Center. Pinangunahan ito ni Mayor Attorney Roland Paulino Jr. kasama si Vice Mayor Kay Ann Legaspi bilang mga tagapangulo ng parehong konseho. Dumalo rin ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga barangay at mga organisasyong pang-sibiko. Aktibong nakibahagi naman sa talakayan si Police Colonel Richie Claraval, ang City Director ng Olongapo City Police Office, kasama ang kanyang mga staff officers bilang bahagi ng pagtutok sa lungsod sa pagpapanatili ng kapayapaan at paglaban sa iligal na droga. OCPO ginawaran ng Certificate of Appreciation. Ang Olongapo City Police Office ay ginawaran ng Certificate of Appreciation bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa matagumpay at ligtas na pagdaraos ng culmination ng Olongapo City Fiesta 2025. First Jeepney Festival sa ginanap na flag raising ceremony noong January 19, 2026 sa Rizal Triangle. Ang pagkilalang ito ay patunay ng dedikasyon ng Olongapo City Police Office sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at sa pagbibigay ng maasahang serbisyo pulis sa komunidad. Consul Myung-Hun Kim nanguna sa pagbisita ng Korean community sa Police Station 3.
Pinangunahan ni Consul Myung-Hun Kim mula sa Embassy of the Republic of Korea kasama ang mga opisyal ng Subic Zambales Bataan Korean Community Associations Incorporated sa pamumuno ni Mr. Yang Chae-so, Chairman, ang courtesy visit sa Police Station 3. Sa pagbisita, tinalakay ang iba't ibang issue kabilang ang mga kaso na kinasasangkutan ng mga Koreanong mamamayan at iba pang usaping pangkomunidad. Layunin ng pulong na palakasin ang koordinasyon, pag-igihin ang pagtutulungan at tiyakin ang kaligtasan, seguridad at proteksyon ng lokal na komunidad at mga dayuhang mamamayan, lalo na ang mga kasapi sa Korean community. At yan ang aming accomplishment on community engagement at intensified information operation para sa inyo mga ka-OK. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo naming mailapit ang ating kababayang Olongapeño, ang serbisyong publiko ng Pulis Gapo. Sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-OK na talaga namang kapaki-pakinabang. Isang ligtas at mapayapang pamayanan ang layunin ng ating kapulisan. Ngunit sa kabila ng ating pagpupunyagi, patuloy pa ring umiiral ang iba't ibang uri ng kriminalidad. Isa na rito ang tinatawag na pickpocketing o pagnanakaw sa pampublikong lugar. Karaniwang ito sa mga matataong lugar tulad ng palengke, terminal at mga pampublikong sasakyan. Mabilis, tahimik at madalas huli na bago mo pa mapansin. At narito naman ang mga safety tips upang maiwasan ang pagiging biktima ng pickpocketing o pandurukot. Panatiling nasa harapan ng inyong mga bag o gamit. Kung ikaw ay nasa mataong lugar, ilagay ang bag sa harapan ng inyong katawan at iwasan ang pagbitbit nito sa likuran. Iwasang maglabas ng mga gadgets o mamahaling gamit sa pampublikong lugar. Huwag magpakita ng cellphone, alahas o pitaka habang nasa kalsada o sakay ng pampublikong sasakyan. Huwag din ilagay ang cellphone o pitaka sa likurang bulsa. Ito ang unang tinitingnan ng mga mandurukot. Gamitin ang harapang bulsa o itagong maigi sa bag na may zipper. Maging mapagmasid sa paligid. Obserbahan ang mga taong nasa paligid mo. Kapag may kahina-hinalang kilos, lumayo agad o humingi ng tulong. Mag-ingat din sa mga sadyang gumugulo ng atensyon. Karaniwan taktika ng mga magnanakaw ang manggulo. May makikipagsiksikan o sadyang magtatapon ng bagay para ilihis ang inyong atensyon. Kapag may kahina-hinalang pangyayari, i-report agad. Tumawag sa 911 at humingi ng tulong para sa mga tao sa paligid tulad ng kapulisan, gwardiya at tanod. Ang ating tahanan ay lugar ng pahinga at kaligtasan. Ngunit may mga kriminal na nagnaisirain ito sa pamamagitan ng isang modus ng akyat bahay. Kaya naman narito ang mga paalala ng inyong pulis kapo para maiwasan ang insidente ng pagnanakaw sa inyong tahanan. Una, siguraduhin nakasara at nakalak ang ating lahat ng pinto at bintana bago matulog o umalis ng bahay. Ilagay sa ligtas na lugar ang mga mamahaling gamit at huwag itong iiwang nakalantad. Maglagay din ng ilaw sa labas ng bahay, lalo na sa madidilim na bahagi nito upang hindi maging target ng mga magnanakaw. Makipag-ugnayan sa inyong mapagkakatiwalaang kapitbahay at barangay kung aalis ng matagal, ipaalam upang mabantayan ang inyong bahay. Iwasan ding mag-post sa social media ang inyong bakasyon o maglakad at mabigay ng ideya na walang tao sa bahay. Kung may kakayahan, mag-install ng CCTV o alarm system para dagdag seguridad. Ayan mga ka-OK, naibigay po namin ang mga safety tips para kayo ay mabigyan ng mga paalala. Muli po magbabalik ang Balitang Pulis Gapo, dito lamang po yan sa DWOK-FM 97.5. Ito ang radyo ko. Muling nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo para sa huling bahagi ng ating programa. At nais po naming ihatid muli ang karagdagan para sa ating mga safety tips na naputol mula kanina sa ating programa. Kung may kakayahan po, mag-install ng CCTV o alarm system para sa dagdag na seguridad. Mag-alaga rin ng mga aso na magisilbig bantay. Ang alagang aso ay makakatulong para magbigay babala at makapagtaboy ng mga masasamang loob.
Agad na tumawag sa 911 at i-report sa barangay o PNP kung may mapansing kahinahinalang tao o kilos sa inyong paligid. Laging tandaan ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Stay safe at stay prepared. At yan po ang ating mga safety tips for today. Naway meron po tayong napulot na aral at mag-ingat po lagi tayo mga ka-okay. At sa pagkakataong ito, kapartner at mga ka-okay, nais po naming batiin ang lahat po ng nagsiselebrate ng birthday ngayong araw nito, lalo na po ang aming Deputy Chief ng City Community Affairs and Development Unit, Police Lieutenant Eric Von Klitz. Ayan, isang maligayang kaarawan sa iyo, sir. Nais rin pong batiin ang aking mother na nag-birthday last January 18. Happy birthday, Mama Clara Filarca. Yun, snappy. Ikaw, partner, may nais ka bang batiin? Sige. Nais ko rin pong batuin ang aking mga classmates na nakapalibot sa buong Region 3. Galingan nyo, mga classmate. Ayan, anong ba yung class name nyo, kapatid? Sintalas po, sir. Ayan, nais kong batiin ang mga Sintalas class na ngayon ay nagpe-perform na actual duty as police officer. Dito po yan sa buong kapuluan ng Police Regional Office 3. Nais din po naming batiin ang aming City Director na nakikinig po ngayon, Police Colonel Richie Claraval. Gayon din po ang aming DCDA Police Lieutenant Colonel Julio Jimenez, at syempre yung last week pa rin pong nakikinig ang aming Deputy City Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Henrico Binan. Nais din po naming batiin ang aming mga kasamahang pulis sa opisina ng SICADU. Of course, ang aming PIO officers, PIO Officer, Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Ganon din po si Ma'am Rosaline Ferrer. Ayan, nais din po namin batiin yung aming pang mga kasamahan, si Police Master Sergeant Jason Argonilio, kasama po si Police Staff Sergeant Hasmin Huerta, Police Staff Sergeant Victoria Mamasig, at Police Corporal Abalya, kasama rin po si Patrolman Darapisa. At ang mga patrolman po na kasama namin dito sa Community Affairs, sila Patrolman Rogelio Baltasar, Patrolman Daniel de la Cruz, Patrolman Ricardo Nuki, Patrolman Jose de Guzman. Ayan. Nais ko rin pong batiin na nakikinig niya yung umaga ang isa sa mga nanalo or nabigyan ng award as best coach nung nakaraan po yan na ginanap na City Meet. Dito po yan sa lungsod ng Olongapo, ang volleyball coach ng St. Joseph College Senior High School, walang iba, si Coach Simon Ses Bale. Congratulations po, Coach Simon, at sa iyong pakikinig ngayong umaga. At para maging updated sa Olongapo City Police Office activities and accomplishment, please follow our Facebook page, Police Gapo Disiplinado. At please give us your likes, comments, and shares sa aming Facebook account at Olongapo City Police. Diyan nyo po makikita ang aming mga conducted activities and accomplishments. Also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office, at syempre, kung saan po kayo nakikinig ngayon, 97.5 DWOKFM. At nais din po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 to 1:30 p.m. Ganon din ang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3 at ang Police News Network Facebook page. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Police Gapo, Patrolman Raven A. Filarca. Muli po ang pamunuan ng Olongapo City Police Office. Ang ngalan po ng aming City Director, Police Colonel Richie Rodriguez Claraval, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOKFM. Sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Claire, DJ Miku, Sir Andrew. At thank you po sa pagkakataon na binigay nyo sa amin para ma-amplify po yung Police Gapo accomplishment reports and activities.
At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako po ang inyong lingkod, Police Master Sergeant Reynald D. Parentela. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig sa ating programa tuwing umaga. Dito lamang po yan sa Balitang Pulis Gapo.